Tayo pong lahat ay tumayo para po sa closing ng ating prayer time. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa panalangin ng bawat isa na mas pinili nila, Panginoon, na magtiwala, sumunod, Panginoon, sa inyong layunin ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ay puno-puno ng biyaya sa buong linggo lumipas at kami, Panginoon, ay narito upang ibalik, Panginoon, ang lahat ng meron kami para sa inyo, Panginoon. Kayo po ang gaway, Panginoon, sa aming service, sa pakikinig po namin ng inyong salita. Ang karunuan, katalinuhan, Panginoon, ay sumaamin. Ang inyong banal na Espiritu, naway kami po inyong puspusin, Panginoon. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Scripture reading, Psalm chapter 21 to 13. The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation, how greatly shall he rejoice. Thou hast given him his heart desire, and hast not withholden the request of his lips. For thou preventest him with the blessing of goodness. Thou settest a crown of pure gold on his head. He asks life of thee, and thou givest it him, even length of days forever and ever. His glory is great in thy salvation, honor and majesty hast thou laid upon him, for thou hast made him most blessed forever. Thou hast made him exceeding glad with thy countenance. For the king trusted in the Lord, and through the mercy of the Most High he shall not be moved. Thine hand shall find out all thine enemies. Thy right hand shall find out those that hate thee. Thou hast made them as a fiery oven in the time of thine anger. The Lord shall swallow them. If up is his wrath, and the fire shall devour them. Their fruit shall thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men. For they intended evil against thee. They imagined mischievous device which they are not able to perform. Therefore shalt thou make them turn their back when thou shalt make ready thine arrow upon thy strength again. Thy face of them be thou exalted, Lord, in thine own strength. So will we sing and praise thy power. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo po yung mukha at pumikit tayo po manalangin. Dakilang Diyos naming Ama na mapagpala sa lahat.
Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli niyo po kami dinako sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. Dalangin ko po, nagabayan niyo po ang bawat isa na tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon, ang mga ngaral ng inyong banal na salita, Panginoon, maging sa makakarinig na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng sapat na talino, Panginoon, upang maunawaan po namin ang inyong mga salita, Panginoon. At gabayan niyo rin po, Panginoon, ang mga tutugtog, ang aawit, Panginoon, nawa po'y mapapurihan ka po namin, Panginoon, na maayos at ikaw po ang siyang laging maitaas, Panginoon. Kami po ay maibaba, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, tayo po lahat ay matiling nakatayo. Tayo po ay mapit ng dalawang hymno, When the Battle's Over. Ready, sing! Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb? And shall I fear to own his thoughts, or blush to speak his name? Chorus. And when the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Second stanza. Must I be carried to the skies on glory bands of ease, While others fought to win the prize and sailed through bloody seas. Chorus. And when the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. and When the battle's over, we shall wear a crown. in the Third New stanza. Jerusalem, Are there no foes for me to face? Must I not stem the flood? Is this my world of friend to grace to help me on to God? and When the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown. Wear a crown. Wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Last stanza. Sure, I must fight if I would increase my courage, Lord. I'll bear the toil, endure the pain, supported by the last chorus. And When the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown. Wear a crown. Wear a bright and shining crown. And When the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Next song, Onward Christian Soldiers. Ready, sing. Onward Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal man.
onward Christian soldiers marching as to war. With the cross of Jesus Going on before. Second stanza. At the sign of triumph, Satan's host doth flee. On then Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward Christian soldiers marching as to war. with the cross of Jesus Going on Third stanza. before. The mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Chorus. Onward Christian soldiers marching as to war. With the cross of Jesus Going on before. Amen. Tayo pong lahat ay makakupuna. Good morning po. Just the time I feel that I've been caught in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when things begin to blow. I know the Spirit's cause, and all my worldly wandering just back to His love. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinary loss, life and song, my heart begins to bleed sensitivity to whom is gone. I've run the race, but set my pace
face and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hand to behold. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that say I want to. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. And I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more.
Thank you for that message. Sa Sunday or this coming Sunday ay August 9 ay hindi po tayo dito magsa-service. Doon po tayo sa Marikina. Tumayo po tayong lahat, tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Mark chapter 4. Mark chapter 5. From 1 to 20. Basahin po natin. Sabay-sabay nating basahin. Lahat po na may hawak na Bible, tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Ready? Begin. And they came over unto the other side of the sea, into the country of Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs. And no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. And always night and day he was in the mountain and in the tomb, crying and cutting himself with the stones. Sige po. I adjure thee by God that thou torment me not. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered and said, My name is Legion, for we are many. And we besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter unto them. And forthwith Jesus gave them leave, and the clean spirit went out and entered into the swine, and they hurled violently down a steep place into the sea. And they were about 2,000, and were choked into the sea. And they that fed the swine fled, and told it in the city and in the country. And they went out to see what it was that was done. And they came to Jesus, and see that was possessed with the devil, and had the legion sitting and clothed, and in his right mind. They were afraid. And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coast. And when he was come into the ship, he had been possessed with the devil, prayed him that he might be with him. And howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord had done for thee, and had compassion on thee. And on that, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. The demoniac of Gadara. The demoniac of Gadara. Gadarenes or Gadarenes is a place, kapag tinignan nyo po sa mapa yan, nasa gitna po nila ang Sea of Galilee. Tapos dyan sa Sea of Galilee niya, meron pong kanal yan na tinatawag na the Jordan River. Doon ang dumaan ng Panginoon, naglakad po siya, at along that Sea of Galilee, pinag-aralan po natin yung the Master of the Deep, walang iba kundi si Kristo. Siya po ang nakakaalam ng nangyayari sa kalikasan, nung sila'y bagyuhin, at pinag-aralan din po natin yung the Master of the disease. At yung paghawak ng babae doon sa laylayan ng damit ng Diyos, gumaling po siya. And this time, ang pag-uusapan natin, the Master of the demonic. Walang iba kundi si Kristo lang po ang pwedeng mag-alis nito sa isang tao
na makasalanan para siya po ay baguhin. At nakita po natin kung ano po ang senaryo nitong batang ito. Itong taong ito na inalihan ng legion. Ano, bilhin nyo, no? Yung masamang espiritu na buhay sa katawan ng tao, ilang daw? 2,000. Ganun karami ang mga nagkalat na kasalanan, mga unclean spirit sa buhay ng isang makasalanan. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa amin at kami po ay mapaalalahanan ng kapangyarihan ni Kristo na kung hindi po kami nakakilala sa inyo ay baka katulad kami ng lalaking ito na sa Gadaneres na kung hindi nakilala si Kristo ay alipin pa ng kasalanan. I-bless nyo kami, Panginoon, at i-revive nyo ang aming kaluluwa sa paglilingkod namin. At salamat po sa binigay nyong panahon, kalakasan na kami po ay makapagsamba. I-bless nyo kami, dakilan Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Now, this is a very impossible situation, pero pinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan over nature. At kaya ang sabi ng mga disciple niya, what manner of man is this that even the sea and the wind obey him? Sa verse 41 po yan. At kaya po siya pinag-aralan natin that God is the master of all. Jesus Christ, our Savior, is the master of them all. Now, if that demon-possessed man were alive today, mga kapatid, tayong mga nabubuhay ngayon, kapag tayo ay hindi nakakilala sa Panginoon, lahat tayo po ay alipin ng mga unclean spirit na ito. At nakakalungkot, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na ang pakikibaka po natin sa lupang ito ay hindi sa laman. But rather, we wrestle against flesh with the spirit. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers of this darkness, against powers of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang dinidil po talaga natin sa buhay na ito, hindi yung tao sa tao, kundi kung paano tayo magtatagumpay sa buhay espiritual against unclean spirit. Alam niyo mga kapatid, hindi naman na kinakailangan makakita tayo ng isang tao na hawak-hawak ng maraming tao, pinipigilan siya at naglalaway at siya ay merong exorcism. Totoo yan mga kapatid. Pero sa katunayan mga kapatid, kahit walang ganon, maraming mga tao ang alipin ng unclean spirit. Andyan ang alipin ng espiritu ng paninigarilyo, alipin ng espiritu ng mga kainggitan, espiritu ng mga sigarilyo, espiritu ng pag-aaway. Mga kapatid, hindi natin kinakailangan na may hawak na gano'n at napakalakas niya. Kahit sa panahon natin, kumikilos yan mga kapatid. Andyan at nasa loob ng tahanan po natin. Kaya ang sabi ng Panginoon natin, we wrestle not against flesh and blood. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung katabi mo, but we wrestle against principalities. Mga kapatid, hindi natin kakayanin yan. Kung ako tatanin nyo, kahit ako pastor, mga kapatid, hindi ko kakayanin eh. Mahina ako. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Mahina kayo, kailangan nyo ng biyaya ng Panginoon to fight with the unclean spirit. Mga kapatid, kahit Kristiyano na tayo, this unclean spirit ay kumikilos pa rin sa panahon natin. Nadadaya po tayo. Nilalagay sa puso natin na magmataas, magmayabang tayo. Meron tayo niyan mga kapatid. Lalo na kung yan ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, they obey their master. Kaya mga kapatid, mag-double time po tayo. Maglingkod po tayo sa Panginoon sapagkat we wrestle not against flesh and blood, but rather we pity for them, we love them, we pray for them na sila ay mahango sa unclean spirit na ito. O, kita nyo mga kapatid, pumunta na lang kayo sa mga bahay-bahay ninyo, sa loob ng mga tahanan ninyo, makikita nyo, naglalatag ng mga table, andun, nagiinuman. They are possessed with unclean spirit. Tama po ba? Nakikita ninyo, ang mga kapitbahay, nag-aaway, they are possessed with unclean spirit. Nag-aaway yan mga kapatid, naiinggit sa ganito, merong kasing naibigay na ganito, na hindi napaboran. Mga kapatid, umiikot yan. Di ba, nagmamataas eh.
Kaya mga kapatid, tignan po natin yung istorya po na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, wherefore take unto you the whole armor of God. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na isuot natin ang buong baluti ng Diyos. Nandyan po sa Ephesians chapter 6, binanggit po dyan itong aking binabanggit sa inyo. At ang sabi dyan, take the whole armor of God. Not half, not one, but God said, whole armor of God. Yung buong baluti na kapag tayo ay lumabas mga kapatid, may kumpiyansa tayo na mananalo po tayo. Kaya hindi po pwedeng isa lang, dalawa lang, ganito lang, okay na yan. Mga kapatid, hindi. We have to prepare sa battlefield. Kasi once na tayo po ay lumabas, nasa war zone na po tayo. Pag pumunta ka na sa tahanan mo, nasa battlefield ka na. Pag nagpunta ka sa eskwelahan mo, iba't ibang ugali, iba't ibang upbringing ng mga bata, you are in the war zone. Kaya kung mahina tayong soldiers, mahina akong pastor, mahina tayong mananampalataya, madadali tayo ng mga unclean spirit nito, ng mga galaw ng mga demonyo. Bino mo, ang sabi rito we are not, iisang tao lang, pero ano yung nagposes sa kanya? Almost 2,000 sa isang Roman soldier, sa isang mga Roman soldier, kapag sinabing legions, it composed of 2,000 up to 10,000. Bilhin no? Kung isa lang yan, mga kapatid, pride lang pride. Mga kapatid, sira na. Paano kung lahat ng ito nasa iyo? At nangyayari po yan kahit sa mga Kristiyano. Natatalo po sila. Kaya tingnan po natin, number 1, nung ang Panginoon ay nagpunta sa Gadara at meron siyang pinuntahang isang lugar na hindi niya maiiwasan. Kasi ang sabi ng Panginoon, let us pass over unto the other side. In other words, mga kapatid, alam ng Diyos na mai-encounter niya ito. Kaya salamat sa Panginoon, nagpunta siya doon, on the other side, para merong mapagaling. At salamat sa Panginoon, when He said, on the other side, mga kapatid, sumama sa Kanya ang Kanyang mga disciples. At nawitsan po nila ito na nangyari sa Gadaneres. And when He was come out of the ship, immediately, ang sabi po diyan, there met Him out of the tomb. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Look at the picture of the cemetery. The gravestone. Ibig sabihin, pagbaba ng Panginoon at naglakad siya, ang unang-unang niyang dinaanan, sementeryo. Sino ba natin ang pag-uuwi, gustong-gustong dumadaan sa sementeryo? Ikaw, gusto mo pumunta sa sementeryo? Taas kamay ka na naman, Gusto mo dumaan? Mamaya pupunta kita, tapos iiwanan kita doon. Walang gustong magdaan sa sementeryo. Ilang sementeryo ba meron dito sa San Mateo? Sa Marikina, kung di ako nagkakamali, meron tayong Loyola, meron tayo sa Concepcion, dalawa yung sementeryo sa Concepcion, Aglipayan, at ano yung isa doon? Tatlo. Doon sa IBC, bago dumating ng IBC, meron pa doon Di ba? Doon sa, bago umakyat ng tulay, Barangka, 4. 4 lang ang sementeryo sa Marikina. Sino sa inyo ang pagka meron kayong oras at very relaxing ang inyong oras, gusto kong pumunta ng sementeryo? Di ba wala naman nag-iisip? Marami kang maalala, nakakatakot, di ba? Madumi. Ang lugar po na yan. Look at the picture of this scenario na ang Panginoon, pagbaba niya, after niyang makalm ang sea, hindi pa tapos yung kanyang message, yung kanyang mission, mga kapatid. Kaya, imagine po natin, the fact that someday, every one of us will go there. Hindi natin nakita niyo po ba, na-notice niyo po ba na kapag kayo ay pumunta sa sementeryo, anong unang-una niyong hinahanap? Ako unang-una hinahanap pala niyo, lapid Binabasa ko, ano pangalan nung namatay, at ang makikita ko doon mga kapatid, yung kanyang kaarawan. Tama?
At doon sa kanyang kaarawan, ilalagay din doon yung kanyang araw ng kamatayan. Pero meron ba kayong na-notice? Doon sa picture ng mga grave na ito, just an inch of hypen. Ganun lang pala kaikli ang buhay ng tao. Na one day, ang buhay natin, parang may tubig na. Tingnan nyo nga. Sa atin ba yun? Tumapon eh. Sa atin? Ay, hindi, okay. Distract ako eh. Na ganun lang pala kaikli. Nag-enjoy tayo ng napakahabang buhay, pero sa katunayan, yung buhay at yung kamatayan ay ganun lang pala. Did you notice that? Na-realize po ba natin yan? Na ngayon ang tao ay nagpapakasasa, na ang Diyos ay walang panahon sa Panginoon, ang tao ay walang oras sa Diyos maglingkod, na ibinigay lamang ang Sunday, from Monday to Saturday, magtatrabaho tayo, pero ang oras natin sa Panginoon, ganun lang. Look at the picture of the grave. Silence, puro dry bones. Ang sabi nga ng Panginoon kay Ezekiel, go and look at these bones. They are dry. They are died. Mga kapatid, not only true sa mundo natin, kahit sa church natin, marami tayong dry bones na nakakasama. Patay sila. They could not even have the pulse para sabihin, uunahin ko ang Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, salamat sa Panginoon. When he stepped down mula doon sa boat, immediately he saw the grave. He saw the cemetery. Mga kapatid, nakakalungkot kapag ang Diyos pumunta sa atin, maraming sementeryo sa panahon natin. Tama po ba? Ano ang pinakamaraming lugar na pinupuntahan ng tao ngayon? Mall. Lotohan. Gotohan, pilahan, palengke. Pero ang church is the most neglected place para makita natin ang kaibahan ng 1 inch mula sa kapanganakan natin at sa ating kamatayan. Mga young people natin, hindi kayo nag-aaral para one day maging sikat kayo para yumaman kayo. Kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, makita ninyo, that will all surpass everything na 1 inch lang pala ang pagitan ng buhay natin at sa Panginoon. Ang buhay natin sa kamatayan. Kaya pagka nagpunta po kayo ng sementeryo, mga kapatid, makikita nyo iba't ibang edad. Ang sementeryo, mga kapatid, ay walang pinipili na katatayuan. It is, when we saw the cemetery, the grave, the 6 feet below the ground, mga kapatid, it is a leverer. Pag sinabi nating leverer, wala nang pinipili yan. Kahit ilagay ka pa sa gintong kabaong, kahit iyan ay hulugang kabaong, mga kapatid, kahit nagbayad ka ng 200,000, napakamahal ng lote sa Marikina. How much is it today? Dati 198, naging 110. Tapos, naging, ang huli kong narinig, mga kapatid, 250 lang ha. 250,000. Lupa pa lang yun, mga kapatid. Iba pa yung, mami, ang tawag doon, yung hinuhukay. Interment. Ang interment ngayon, magkano? Ang huli kong interment sa mother ko, 12,000. Ngayon, magkano na? 60,000. Magbabayad ka ng 5 taon sa coffin kung meron kang plan na makukuha. 500 to 700. O salamat church, binilan niyo ako ng coffin. Pag ako'y namatay, hindi niyo na poproblemahin kung saan ako ilalagay. Tapos na yung St. Peter. Pero yung nagbigay sa akin, mga kapatid, nawala na. I was pondering kanina. I was pondering, mga kapatid. You have to pray for me. Tama-tama, oh. Ini-encourage ako ng choir. Your labor is not in vain. Ano title? He is a faithful God. Ulitin nyo. Faithful God. Hindi, meron dun eh. His God is not unrighteous to forget
your works and labor of love. Mga kapatid, alam nyo kanina doon, grabe ang battle ko eh. I will deal. Hindi ko mababanggit dito kasi may mga kaibigan tayo. Immediately, pagkatapos natin to, we will have to talk. Hindi ako nagbibiro mga kapatid kasi ako'y lumalabas eh. Halos kalahati ng katawan ko nasa hukay eh. Tapos ito, buhay ako para sa pamilya ko. I go out to minister mga kapatid. And then there are some Christian na parang mga nasa sementeryo. Children, mga anak natin, nakikinig ba? Okay? Yung mga maliliit natin na nakakarinig na kayo ng tinig ng Panginoon. I'm very serious. Kung hindi ako magsiseryoso mga kapatid, pupulutin ako kung saan magiging pariwara ang buhay ko. And that's happened mga kapatid. It is a leveler. The grave is not satisfied. Bumilang tayo. 1, 2, 3. May namatay na. 1, 2, 3, 5. May nanganak naman ngayon. And grave is not satisfied. Patuloy na tumatanggap ng patay. Kaya itong leveler ng grave na ito, mga kapatid, pantay-pantay ito. Sa mahirap, sa mayaman, may pinag-aralan ka, wala ng religion dito. This is a dry bone. Patay na ito, mga kapatid. Kaya nang dumating ang Panginoon, salamat, meron pang isang kaluluwang lumapit sa Kanya, pero yung lumapit sa Kanya, punong-puno ng kasalanan. Look at the picture of the man's grave, mga kapatid. Baka meron tayo niyan. Meron ng church natin yan, mga kapatid. I could not deny it. Meron tayo sa church na ganyan. The grave is not satisfied. When everyone going there, at meron tayong ililibid doon, that is the journey of no return. Lungkot ng sementeryo. Ano kaya maglagay tayo ng sementeryo dito sa loob ng ating Ang mga member na buhay dito, ang mga membrong patay dito. Lagyan kaya natin ng gano'n, May lapida. Lahat ng mga buhay nang ipinanganak dito, lahat ng mga patay, pero buhay nandito. Palagay ko mga kapatid, nakakatakot puntahan tong church na to. The grave is not satisfied. It is a leveler. Journey of no return. Ibang klaseng sementeryo to. Kaya itong grave na to, mga kapatid, laging may bisita. Hindi nawawalan. At ang sabi ng Panginoon, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Not only look at the picture, but also look at the profile of this man. Nakatira ang lalaking ito, buhay na buhay, pero meron siyang espiritu na sumanib sa kanya. Look at the profile ng taong ito. Yung kanyang karumihan. This man held fast in the grip of the devil. Siya po ay hawak-hawak ng dyablo. At ang dyablong ito, hindi lang isa, mga kampon ni Satanas. At ang sabi po diyan, sa binasa natin, nung sila ay pumasok doon sa mga baboy, ang sabi ng Panginoon, ilan ba kayo? Nasa ilan? Nasa 2,000. At tignan po ninyo, ang karumihan na meron ito. Ang sabi po diyan, who had his dwelling among the tomb. Bino mo, nakatira siya sa mga patay din. Buhay siya, pero nakatira siya sa mga sa sementeryo. Bagamat totoong may nakatira sa sementeryo, mga kapatid. May nag-aalaga dyan. Mayroon pang tindahan dyan eh. Ano kaya magkaroon ng coffee shop sa sementeryo, mga kapatid? Kasi iba naghahanap ng tahimik, very scenic yung lugar. Ayun, nakalimutan ko, maliban pa pala sa mga mall na maraming tao, coffee shop, okay? Starbucks, yung mga yan, Boss, ano pa. I love to go there also. At kung minsan nagkakape, nag-uusap, nagbabasa, okay? Pagka meron ka mga dapat gawin, you can go there and sit, magmuni-muni. Ginagawang mga lugar ng pabanjing-banjing, okay? Yan din lang lugar na yan ang punong-puno nebros, Diyan ka aatakihin. Bakit?
Punong-puno ka ng kape sa katawan. Okay? Nung araw, di ba, Tatay Wilson, pagka gusto lang natin mag-banjing, punta ka lang sa bundok. Di ba, palakad-lakad ka, naghahanap ka ng bayabas. Okay? O kaya, pag nakakita ka ng ilog, swimming muna, bago mo, di ba? Ganun lang ang nung araw, di ba? Ganun lang ang libangan nung araw ng mga kabataan, katulad ko. Pagka gusto namin maglaro, maguguhit na kami sa kalsada, magpapatintero na. O kaya naman, pagkatapos na yung patintero, kukuha na kami ng latak, kukupiin na namin yan. Mag-ano na kami nun? Tumbang preso na. Ngayon, wala nang ganun Di ba? Tama po ba? O, yung mga anak natin, wala nang alam kundi mag-cellphone, mag-Starbucks, mag-coffee shop, wala na. Inaabot ng gabi, hindi na nakita yung basic of life Now, look at the defilement of this man. Ang sabi dito, he's dwelling among the tomb. No man could bind him, no, not with chain. Wala daw makapagtali sa kanya. Ang itinatali sa kanya ay bakal na kadena. Yung fetters na binanggit dito, mga kapatid, hindi lamang kadena sa kamay, kundi yung fetters mula sa paa. Ibig sabihin, nakatali siya. Kasi ang ginagawa niya, mga kapatid, kumukuha siya ng bato at yung bato na yan, kung ano yung matalim, ikinakaskas niya sa katawan niya, ipinupukpok niya sa sarili niya. Kung sa panahon natin, mga kapatid, walang Kristo, aasa tayo sa talino ng tao, ang sasabihin ng tao, dalhin mo na yan sa mental kasi may sakit yan. Kung may cancer yan, dalhin mo na yan sa ospital kasi kailangan niya ng doktor. Mga kapatid, ipinapakita dito na sa kaduluhan ng buhay natin, walang imang tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Look at this man. Ang sabi diyan, he oftentimes bound with fetters and chains, and the chains have been plucked asunder. Bilhin mo, nagkakapunit-punit yung bakal. Napupunit yung bakal. Ganun kalakas ito. Bakit? Kasi may masamang espiritu na umanlili sa kanya, mga kapatid. At ang sabi diyan, have been plucked asunder by him and fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Walang sino mang tao. Maraming tao ang nagpapalala, dadaan ka dyan sa simenteryo, mag-ingat ka. Walang batang pwedeng dumaan, walang pwedeng babaeng dumaan doon sapagkat maaring matakot, maaring makapatay siya. Either sinasaktan niya yung sarili niya, mga kapatid, sapagkat nahihirapan siya, or either the way, sinasaktan siya ng dyablo. Are you listening, mga kapatid? May mga taong ganyan, huwag tayong ganun lalayo. Maraming taong ganyan na pinapaliguan ang sarili nila ng alak, ng sigarilyo, ng droga na hindi pa sila namamatay. At sila'y alipin ng katulad ng lalaking ito. Ang kaibahan lang sa panahon natin, kung sila ay lulong sa mga ganyan, hindi sila nakakadena. Malayang-malaya sila. Nakikita nyo pang nakaupo dyan sa tabi-tabi. At pag oras ng birthday, mga kapatid, iyan ang nakikita natin. We celebrate birthday, who is the giver of life. Walang iba kundi si Kristo, pero sineselebrate ng maling kaparaanan. May mga piyesta, ang sineselebrate ay santo, pero ang paraan ng pagse-celebrate, mga kapatid, pag nakakita na kayo ng mga bandera ba yon? Yung mga bandera, sino ang mga nag-sponsor? San Miguel, Marlboro. Doon sa Marikina, I know it. Sinasara yung isang kalsada doon. Bakit? Kasi piyesta. Pag dumaan kang ganun, pagkatapos ng Pasko, mga kapatid, pagpasok ng January, piyesta na sa lugar na yon at doon ka pa lang sa kalsada. Kasi sasara yun, mga kapatid, maaamoy mo na yung amoy na ganun pumupunta sa kalsada. Sabi ko, grabe talaga. At makikita mo sigarilyo, alak, at pag nalasing na, mga kapatid, makikita mo yung at pag wala na sa sarili, mga kapatid, doon na lang, ay mga kapatid, grabe. Hindi na sa panahon na makakita pa tayo ng ganun. Hayag-hayagang makikita natin ang ginagawa ng dyablo sa tao. Ang masakit niyan, mga kapatid, kapag yan ay nasa loob ng bahay natin. Kamag-anak natin, dinadala natin sa Panginoon, nagsisimba dyan, nakikipagsugalan, isusubo na lang, ibibili mo na lang ng kalahating kilong bigas, idadaan pa sa maling kaparaanan. Look at the defilement of this man. Yung karumihan. When I say defilement, yung dumi na meron siya.
Nakatira siya sa sementeryo, walang nakikipag-usap sa kanya. Look at the depravity of this man. Yung depravity dito, yung inalis sa kanya na dapat siya'y nabubuhay sa mga taong buhay, na nakikisalamuha siya sa mga pamilya niya, he was deprived. Na dapat may tumutulong sa kanya. Nasaan yung pamilya niya? Nasaan yung nanay at tatay niya? Kung meron siyang kapatid, nasaan yung kapatid niya? Sino ang nagdadala sa kanya ng pagkain? Sino ang tumutulong sa kanya? Oh, Panginoon, maraming salamat, dumaan siya sa sementeryo ng oras na yon. Nakita siya. Nakita siya, mga kapatid. Kaya mga kapatid, look at the desperation nitong taong ito. Sabi ng verse 5, always night and day. Look at the profile of this man. Tingnan niyo yung kanyang, ano ba sa Tagal ng profile? Yung kanyang, biography niya. Night and day. Tingnan niyo sa verse 5. Always night and day, he was in the mountain, in the tombs. Anong ginagawa niya? Crying and cutting himself with stones, mga kapatid. Parang ang nakikita ko na rito, mga kapatid, sana matapos na yung buhay niya. Kung mapunta siya sa impyerno, wala na siyang pakialam. Kung mamatay na siya sa oras na yon, mga kapatid, wala na rin siyang pakialam. Because no one cares to him. Walang nagmamalasakit sa kanya. Mga kapatid, our church cares for the soul. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo that this church loves souls. I love my family, I love their souls. Gusto kong sama-sama kami naglilingkod. I love the souls of the Silangan, pero mga kapatid, nakikita ko how they enjoy the worldliness. At isa yan sa nagpapaiyak, at isa yan sa nagpapasugat sa puso ko na dapat every Sunday, kung tayo'y mananampalataya, mas priority natin na wala tayo sa sementeryo, manapa, nasa piling tayo ng Panginoon. Where are they now, mga kapatid? Hindi ko alam. Na dapat ang mga ilang piraso ng upuan natin, mga kapatid, wag yan ang maging hudyat para magbigay ako ng malaking decision sa buhay ko. Look at the desperation of this man, the depravity, yung desperation na meron siya. Cry, night and day, mga kapatid, umiiyak siya, oh. Diba, minsan, pag may problema ka, darating na yung mamumutol, eh. Diba? Ihingi ng baon yung anak mo, wala kang maibigay, diba? You just for a season. Nakita mo yung magulang mo, may sakit, may cancer. Diba? Umiiyak sa Panginoon, eh. Yung anak mo na hawak-hawak mo, hindi mo alam kung paano lalaki nang may gabay ng Panginoon. Na gusto mo, maging katulad din sila ng mga batang one day ay lalaki na may takot sa Panginoon, nakasama mo naglilingkod, di ba? Night and day, umiiyak tayo sa Panginoon. Tama po ba? Young people, hindi nyo ba nararamdaman ang klaseng pamilya na meron kayo? Night and day, there's a desperation, mga kapatid. It might be because of his desperation, mga kapatid. He was compelled to find stones. Siguro kung may granada na, kung may baril na nung mga oras na yun, mga kapatid, baka, anong tawag doon? Yung Russian relay, yung, bahala na. Pakamatay na lang, mga kapatid. Ganon ang buhay ng tao. At itong taong ito, night and day, cutting himself with the stone. Pero mga kapatid, alam nyo, natutuwa ako dito sa binabasa ko eh. Buti, hindi ko na nakita yung climatic eh. Pero, at the climatic of the story, ang sabi dyan eh, always night and day, he was in the mountain and in the tomb, crying and cutting himself with the stone. Mga kapatid, buti hindi pinutol ng Bible doon eh. What is the message? Nakikita natin yung passion of the Master. The passion of the Master, ang sabi po dyan, but when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. Mga kapatid, nakita niya yung tagapagligtas niya. Dalawa ang nakakita sa kanya. Yung tao mismo at yung mga devil. They both worship. At ang sabi dito,
nung sila'y nag-worship, lumuhod sila sa Panginoon, ibig sabihin, kinikilala nila na ang Diyos ay may authority that time. Bilhin nyo, pati yung diablo lumuhod. Yung lalaki, siguro nag-aano yung kanyang sarili, pero out of mind siya, mga kapatid, lumuhod na siya, at ang sabi sa kanya dyan, with a crowd loud voice, and said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High? I adjure thee by God, that thou torment me not." Lumapit ang lalaking ito kasama nung mga nasa kanyang katawan, "Panginoon, huwag mo kaming pahirapan, sapagkat alam ng mga diablong ito na sila'y papatayin, para paparusahan ng Panginoon." Sapagkat sa Revelation, binanggit doon, had but a little time, kaya ang mga diablo, ang mga demonyo na ito, mga kapatid, nagdo-double time sila sapagkat alam nila one day they will be tormented in one place. Forever. Sa hell. Kaya ang kanilang ginagawa, marami silang dinadaya, marami silang mga talagang nasusupil. Kaya makita natin yung confrontation na ginawa ng Panginoon.